title ng topic natin ngayon ay A Roadmap for Marriage and Relationship Breakthroughs. Ang main text natin ay nasa Ephesians chapter 5 verses 22 to 30. Next slide please. Main idea natin, the roles of husbands and wives in Christian marriage focus on sacrificial love, mutual respect, and unity. Ayan. At parang may violent reaction na doon, parang may kumukontra. Sige, tuloy po natin yung ating pag-uusapan. Next slide please. Bago po yan, basahin po muna natin yung ating main text. Ayan. Mga babae, sabi dyan. Sino yung mga babae dyan? Naku, parang nalulungkot na agad to. Bakit kami ang unang-una dyan? Bakit nakasama ako doon sa babae? Bakit ba kayo ang unang-una dyan? Sabi diyan, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Hindi ko maintindihan bakit sinabi diyan ni Paul yung sarili ninyong asawa. So ibig sabihin, hindi kayo pwedeng magpasakop sa hindi ninyong asawa. Amen ba? Amen. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siya ang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang sariling asawa. Ayan. Dinagdagan pa ni Paul, meron pang lubusan. Mamaya, babalikan natin yan. Mga lalaki, ayan, tayo na to. Mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Ihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos. Matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig at sa salita. Ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito. Walang anumang dungis ni kulubot man. Ayan, parang planchadong-planchado, walang kulubot. Banal at walang anumang kapintasan. Gayun din naman, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili niyang katawan. Ang lalaki nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumunhi sa sarili niyang katawan. Sa halip ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan tulad ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Tayo nga'y mga bahagi ng kanyang katawan. At nagtumigil. Ayan. Hanggang doon lang ba tayo? Okay. Thank you. Manalangin pong muli tayo. Ama namin sa langit, maraming salamat po sa pagkakabasa ng inyong salita. At patuloy ko ay ming dumadalangin ng inyong anointing, paghipo nyo at yung banal na spirito ay kumilos sa amin. Nawa, Panginoon, maunawaan po namin ang iyong mensahe ngayong umaga at patuloy kayo, Panginoon Diyos, maparangalan namin, Panginoon. At dadalangin namin, Panginoon Diyos, na matuto kaming sumunod, Panginoon Diyos, sa aming mga pag-uusapan ngayong umaga ito. Maraming salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga pong muli sa inyo. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ating mga kapatid ay nasa Zamboanga. At magse-celebrate po sila doon ang anniversary ng church natin sa Zamboanga. Ayan. Kaya mapapansin nyo, medyo kulang, medyo marami. Ilan ba silang nandoon? 10 ba sila? Oo, nakita nyo sa picture. Masayang-masaya sila doon. Ayan. Main idea again, the roles of husband and wives in Christian marriage focus on sacrificial love, mutual respect, and unity. Puntahan na natin po. Dalawa lang po ang ating pag-aaralan, focus natin. Number 1, pagtitignan natin yung Ephesians chapter 5, 22 to 24, binigyan diin ang talatang yan po ang kahalagahan ng pagkakaisa, pagmamahalan, at pagpapasakop sa isa't isa sa isang pamilya na ang sentro ay si Kristo. Kung saan ang mag-asawa ay tapat na ginagampanan ang kanilang tungkuling ibinigay ng Diyos sa kanilang pamilya. Ang mag-asawa po dapat
tapat na ginagampanan, o hindi lang mag-asawa, ang mga anak din, tapat na ginagampanan yung hinabili ng Diyos sa bawat isa. Di ba? Unang-una, ang asawang babae, sinabi diyan, pasakop kayo. Pangalawa, ang asawang lalaki, mahalin nyo ang iyong asawa. At dun sa ibang mga utos, pagdating sa mga anak, sabi diyan, honor your father and your mother. Sabi din ni Paul, obey your parents in the Lord. So pupuntahan po natin, papahapyawan lang natin mamaya sa mga bata, although hindi sila kasama dito, pero magpo-focus po tayo dito sa mag-asawa. Okay. Sabi diyan, gawin nating malinaw ang pagpapasakop ay hindi nagpapahiwatig ng kababaan. O ibig sabihin, yung pagpapasakop noong asawa, nung babae sa kanyang asawang lalaki, hindi ito nagpapahiwatig na mas mababang uri ng tao yung babae. Amen? Pantayan sa harapan ng Panginoon, pero merong gustong mangyari ang Diyos. Kailangan kasi may order. Hindi pa pwedeng lahat pare-pareho. So may order. Sabi diyan, ngunit salip ay isang kusang pagpanig sa kalooban at paggalang. So ibig sabihin, ang babae po, hindi pagpapasakop sa kanyang asawa, dapat kusang loob ito. Hindi ito napipilitan. Ang pagpapasakop sa kanyang asawa, hindi yung tipong kung kailan lang malapit ng susweldo, saka lang siya nagpapasakop. Amen ba? Mapapansin mo, sumisipag yan. Pagka malayo pa ang sweldo, pag dumating yung husband at nakasapatos, wala man lang nag-aabot ng tsinelas. Pero pagka dumating na yung husband, pag malapit na ang sweldo, mayroon ng tsinelas yan. Diba? Lalo pagdating ng sweldo, Brother Ronnie, may kasama na dyan banayad whiskey. Amen. Amen si Brother Ronnie. Parang may request kay Sister Janet ito. So, yung pagpapasakop po, hindi po yan nakasalalay sa sitwasyon. Paano kung walang naibibigay yung lalaki? Paano naman ako magpapasakop dyan? Sasabihin ng babae, hindi naman niya nagagampanan yung kanyang papel bilang husband. Hindi importante yon, mga kapatid. Ang sinasabi pa lang natin dito sa umpisa pa lang, kung ano yung sinasabi ng Diyos, gampanan mo. Yung sinabi sa'yo ng Diyos, magpasakop ka bilang asawa ng babae, yon ang gampanan mo, tignan mo. Hindi pa pwedeng tignan mo kung ano yung ginagawa ng asawa mo muna. Ang dapat dito sa pinag-uusapan, sinasabi ni Pablo, gampanan mo muna yung dapat na papel mo bilang asawang babae. Amen ba? At nanahimik yung mga kababaihan. Verse 23 po, nakalagay po dyan, sa talatang ito, inugnay ni Apostol Pablo ang ugnayan ng mag-asawa sa relasyon ni Kristo at sa simbahan at ng simbahan. Sinabi niya, sa mag-asawa, ang lalaki ay dapat maging ulo kung paano si Kristo ay ulo ng simbahan. So, ibig sabihin, yung lalaki dapat may paninindigan. Amen? Kasi madalas ngayon, may mga nakakausap ako, kung sino yung malaki ang kinikita, yun ang nagiging head. Which is wrong. And even sa pamilya, pagkasama mo pa yung anak mo, pag yung anak mo na malaking kumita, hindi ka na, wala nang say si tatay. Hindi mo na pwedeng pagbawalan ng anak mo kasi yung anak mo na bumubuhay sa inyo. Hindi po yon ang basihan. Again, mga anak, ang basihan dito, ang tinasabi ni Pablo, kung sino ba talaga ang ulo ng pamilya. Hindi binabasihan kung gaano siya mag-provide, hindi binabasihan gaano kalaki yung sweldo niya. Ang sinasabi ni Pablo, basta't ang tatay, ulo ng pamilya. Siya ang masusunod. Pero meron tayong titignan kung hanggang saan ba. Kasi mamaya mali na yung sinasabi ng tatay.
ibang usapan na yon, no? Pero ang sinasabi kasi natin dito yung ideal na pamilya ng pamilya ng isang Kristiyano. Na ang tatay ang nagli-lead sa family, especially sa spiritual na bagay. Amen ba? Verse 24, patungkol pa rin niya sa pag-submit. Andyan ba? Ang mag-asawa ay pantay na magkatuwang sa mata ng Diyos at dapat magtulungan bilang isang team o isang, paano ba sa Tagalog ang team? Team. Pangkat. Tama ba yun? Bilang isang team, igalang at suportahan ang mga tungkulin ng isa't isa. So dapat, ang isang pamilya, sabi diyan, ang kahalagahan ng pagiging head of the family ay ng isang Kristiyanong pamilya ay nakasalalay sa panawagan para sa mga asawang lalaki na gampanan ang kanilang tungkulin sa pamumuno ng pamilya na may pagmamahal, pagpapakumbaba at responsibilidad. At bilang lalaki po, sinasabi diyan, dapat kung magiging head o tayo ang head ng family, dapat ipakita natin yung unang-unang pagmamahal. Pangalawa, pagpapakumbaba at responsibilidad. Kaya sinasabi ko kanina pa, Brother Lyndon, yung ideal na Christian family pinag-uusapan natin dito. Na dapat bilang tatay, tayo ay mapagmahal. Amen ba? Mga tatay dyan. Amen. Mapagmahal. At nasusukat yan saan ba? Yung pagmamahal ba nung lalaki, nasusukat yan saan, Brother Ronnie? Nasusukat ba yan sa dami ng anak? Pag mahal na mahal mo yung asawa, dapat marami kang anak. Para nangiti si Daddy Pagkaya lang pinag-usapan, parang sabi ni Daddy, ako, number 1 ako dyan, mahal na mahal ko yung asawa ko. Amen ba, Daddy? Amen. Kaya lang, Mami Emmy, umamen si Daddy. Marami pong witness. Mahal, magmamahal, mapagkumbaba. Hindi porkit ikaw yung tatay, ikaw yung parating mataas, hindi ka pwedeng magkamali. Ako, nung mga nakakarang araw, pag kinakausap ko itong mga anak ko, parati ko rin sinasabi sa kanila, anak, mga anak ko, sinasabi ko sa kanila, mahal ko kayo. Kung ako man may nagawang mali, o kaya nagalit ako ng walang katuwiran, o kaya yung inis ko, yung galit ko sa kanila ay walang basihan. Sabi ko sa kanila, sabihan niyo ako. Daddy, mali Daddy, Meg, parang hindi ata tama. Sabihan niyo ako. Kaya kong tumanggap ng pagkakamali ko kahit yung anak ko nagsabi sa akin. At never ko silang sasabihan na tataasan ng boses dahil sasabihin nilang mali ako. Sinabi ko sa kanila yon. Aaminin ko, kung meron akong pagkakamali, sabihin nyo lang. Isang palatandaan po yun ng pagpapakumbaba. Responsibilidad. Dapat ipakita natin yung responsable tayo. Dadating tayo dyan mamaya. Ayan, submission ng wives. So, wala tayo dyang ibang pagbabasihan kundi yung salita ng Diyos. Amen ba? Yung pag-submit sa husband, wala pong ibang pagbabasihan kundi ang salita ng Diyos. Wives are obligated to treat their husband with same respect they do to the Lord. Ibig sabihin, kung nire-respect yung wife, inirerespeto mo yung ang ating Panginoon, dapat kung paano mo nire-respeto ang ating Panginoong Jesus, ganun mo rin nire-respeto yung husband mo. Amen? Hindi naman kailangan sambahin, Roby. Hindi naman parating dapat gumaganong kay J.R. Respeto, ibig sabihin, maraming ibig sabihin ng respeto. Respeto, yung tipong kahit na nakatalikod yung asawa mo, hindi ka gagawa ng bagay na ikasasakit o ikasasama ng loob niya. And that's respect. Amen ba? Yun yung pagre-respeto. Siguraduhin mo lahat ng kilos mo, nire-respeto mo yung asawa mo. Amen? Nakaharap man siya o nakatalikod man siya, respetuhin mo yung asawa mo. This alignment
to the husband's leadership in the marriage is voluntary and respectful rather than forced and harsh. Ibig sabihin, yung pag-submit ng isang babae sa lalaki dapat voluntary, Doc Nancy. Amen ba? Hindi pa pwedeng daanin yan sa dahas. Susundin mo ba ako? O susuntukin kita? Hindi yan pwedeng ganyan. Amen? Sabi nga nung nanay ko parate, Dal, ang lalaki, malakas yan. Pag nag-away ang lalaki at babae at yung lalaki, dinaan niya sa lakas niyan, magugulpi lang niya yung babae. Walang kalaban-laban. Kaya never mong pagbubuhatan ng kamay ang asawa mo. Ay, sino yung may amen doon? Ayun, si Mother Boy. Si Bril may amen din. Sabi niyan, wives are urged to respect their husband's leadership within the confines of God's rule and mutual respect just as believers submit to Christ's authority. Yung pag-uusap na obey o respect sa husband, dapat yung pag-obey hanggat ang inuutos o ginagawa ng husband sa pamilya ay hindi kumukontra sa Bible, sundin mo. Pero kung kumukontra na yan dyan sa Bible, sinasabi ng tatay mo, tumakas ka na. Gawin mo ang kalooban ni Lord. Amen ba? Kasi nung araw, marami nagsasabi, pag maraming pumipigil sa amin, di ba, Brother Boyet? Ewan ko, naging Christian ata yung family noon. Yung mga magulang ni Brother Boyet. Nung araw po, nung kami nagsisimula sa church, madalas ang kabataan lang ang Christian, Meka. Yung mga magulang hindi. Kaya pag nagpupunta ng church, nagagalit, unang-una yung tatay. Alam nyo, Daddy, meron isang kukwento, alam ko na kwento ko na sa inyo yun, no? Sa isang probinsya, na yung husband ayaw niyang paatinin yung kanyang asawa sa church. Dumating yung punto, Brother Mon, yung tricycle ng lalaki, ipinasok dun sa loob ng church at pinag-ingay-ingay niya dahil umatin yung asawa niya. Pero yung babae hindi sumuko, Dal. Kahit ganun ang ginagawa ng asawa niya, tuloy-tuloy siya. Pray, and then attend ang church. Minsan tumatakas doon sa husband. Alam niyo, later on, yung asawa niya, hindi niya alam, nag-a-attend na rin pala ng church. Yun yung yun yung magandang example po, na hindi siya sumunod sa husband niya dahil hindi yun ang inuutos ng Bible, kontra doon sa inuutos ng Bible. Pero hanggat ang sinasabi ng padre di pamilya, di ba, Brother Tong? Hanggat ang sinasabi natin ay patungkol sa Bible, hindi pwedeng kumontra. Amen ba? Ayan. Sige, punta na tayo sa mga kalalakihan. Ayan. Para hindi na tahimik yung mga kababaihan natin. Nandun po yan sa Ephesians chapter 5, verses 25 to 30. Sacrificial love of husbands. Hindi po ako bias. Kasi sabihin ng iba, sacrificial love. Talagang sacrificial. Talagang sakripisyo ba ang pagmamahal para sa asawa? Mamaya makikita po natin, bakit po sacrificial. Ang panawagan ng mga asawang lalaki na mahalin, ang panawagan sa mga asawang lalaki na mahalin ang kanilang asawa ay may kalakip na sakripisyo. Paano sakripisyo? Kasi para ang dating, ang hirap mahalin ng asawa, no? Di ba, Daddy? Para ang dating sa akin, no? May kalakip na sakripisyo. Basahin natin dyan. Sabi dyan, inutusan ng mga asawang lalaki na mahalin ang kanilang asawa ng walang pag-iimbot. Ayan, parang yan sa panatang makabayan lang yan, Dave. Ang walang pag-iimbot ay selfless. Iniisip dapat natin na ako, bakit ganun ang nakalagay dyan? Iniisip dapat natin ang kapakanan ng asawa nating babae bago yung kapakanan natin. Kahit ano pa man yung nailagay ko dyan, medyo malabo. So, ibig sabihin, may sakripisyo kasi sinabi ng Bible na dapat yung pagmamahal ng isang lalaki, Brother Ronnie, sa kanyang asawa,
ang inahalin tulad niya, yung pagmamahal ni Kristo sa church. Anong meron ng pagmamahal si Kristo sa church? Sacrifice. Binigay niya yung buhay niya para sa church, para sa mga tao, para sa believers. And the same thing po sa asawang lalaki, na willing kang ibigay ang buhay mo para sa asawa mo. Amen ba? Wow, parang humaba ang hair ni Sister Janet. Willing ka ba doon, Brother Ronnie? Ibigay yung buhay mo kay Sister Janet. Amen. Yan, talaga napangiti Sister Janet. Ay si Daddy, mamaya pag uwi niyan, sasabihin niya kay Mami, willing akong ibigay ang buhay ko para sa'yo. Sacrifice. And verse 25, sabi diyan, ito yun na nga pala yung binasa na. Verse 26 and 27, nangangahulugan ito na ang asawang lalaki ay dapat mag-ambag sa spiritual. Kung babasahin natin kasi yan, doon sa verse 26, 27, sa English pala yun nandito ko, saglit ha. Sabi dito, upang ialay ito sa Diyos, matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig at salita. Sinasabi, sa verse 25, sabi dito, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos, matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig at sa salita. Ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito at walang anumang dungis ni kulubot man, banal at walang anumang kapintasan. Anong meron dito mga kapatid? Sa verse 26 and 27, ibig sabihin, ang asawang lalaki bilang head ng family, may responsibilidad siya pagdating hindi lamang sa mga material, sa pagkain, na mag-provide sa kanyang family, higit sa lahat spiritual. Dapat bilang lalaki, kaya mong ayain, dalhin mo sa tama ang iyong pamilya. Ikaw dapat ang nangunguna pagdating sa spiritual na mga bagay. Pagdating sa pag-attend ng church, dapat ikaw yung nangunguna mag-aaya. Hindi ikaw yung hinahatak. Amen ba, mga lalaki? Pag magba-Bible study, dapat ikaw ang nangunguna. Hindi ikaw yung ginigising pa, Bible study na tayo. Amen ba? O kaya, bilang asawang lalaki, JR, dapat lahat ng kilos natin, nire-representa natin ang ating Panginoon sa pamilya natin. Maging magandang halimbawa tayo sa pamilya natin. Na dapat responsible tayo sa paglago ng buong pamilya natin sa Panginoon, spiritually. Bilang asawang lalaki, hindi ikaw yung magiging nakakatalisod, no? Ikaw yung magiging ma-stumble sa iyong asawa mo. Na hindi natin yung buong pamilya mo at asawa mo dahil sa ugali mo. Amen ba? Hindi na ako atin dyan, sabi ng misis mo. Kasi ikaw, wala ka namang pinagbago, ganyan ka pa rin. Bilang asawang lalaki, dapat tayo yung nangunguna, nagbibigay ng magandang halimbawa para lumago yung pamilya natin kay Lord. Amen ba? Hindi pa pwedeng maging mas malago din doon yung asawa mo kesa sa'yo. Pag lalaki ka, dapat mas malago ka sa Panginoon kesa sa asawa mo. O kaya pantay kayo. Hindi pa pwedeng mas malago yung anak mo kesa sa'yo. Verse 28 to 30. Ang talatang ito ay nagsasaad na siya na magmahal sa kanyang asawa ay magmamahal sa kanyang sarili.
So yung mga sinabi diyan, kung mahalin, dalawang klase kasi yung pagmamahal, description diyan ni Paul. Mahalin mo yung asawa gaya ng pagmamahal ni Kristo sa church. Pangalawa, mahalin mo yung asawa gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Sino ang tao dito na hindi mahal ang sarili niya? Lahat ba? Lahat eh, no? So kung gaano mo kumahal yung sarili mo, gaano mo din mahalin yung asawa mo. Amen? Meron ba dito minsan sinuntok niya yung sarili niya, nagka-black eye? Meron? Sinukmuraan yung sarili. Meron ba dito pinagsabihan yung sarili niya ng masasamang salita? Wala, di ba? So, ibig sabihin, yung salitang, isipin nyo, mag-asawa, yung salitang binitawan mo sa asawa mo, kaya mo bang tanggapin yon kung ibibigay mo sa sarili mo yon? Kung hindi mo kayang tanggapin, hindi mo kayang lunukin yung mga binigkas, sinabi mong salita sa sarili mo, huwag mong bitawan sa asawa mo yan. Ang asawang lalaki at asawang babae, hindi kayo magkaaway sa loob ng pamilya. Partner kayo. Amen ba? Teammate kayo. Amen? Alam mo, pag sa basketball, yung teammate mo, hindi mo kasundo, hindi kayo mananalo. Tama ba, JR? Tama ba yon, Dave? Saan nakita ng teammate mo, binabantayan mo? Diba? Saan nakita ng teammate mo, sinupalpal mo? Hindi pwede. Gayon din sa pamilya, asawa na babae, asawa lalaki, partner kayo, teammates. Hindi pa pwedeng supalpalin nung asawang lalaki yung asawang babae. Gayon din naman yung asawang babae, hindi mo pwedeng supalpalin yung asawang mong lalaki. Magtulungan tayo bilang Kristiyanong pamilya na ipatupad ang salita ng Diyos sa buong pamilya natin. Amen ba? Magkatuwang tayo, tuloy natin. Tapos na tayo doon sa husband, yung papel ng husband o responsibility ng husband and responsibility ng wives. Punta po tayo sa application. Mabilis na lang po ito. 5 minutes. Application for a Christ-centered marriage. Okay. Ang pagtugon natin sa issue at paglutas sa mga problema ay parang dapat nakasentro. Yung paglutas natin sa problema ay dapat nakasentro ang Panginoong Yesus. Number 1, kung may conflict sa family, sa anak mo, sa asawa mo, ang gagawin mo dapat, number 1, prayer and seeking God's guidance. Begin by praying for God's wisdom and direction when confronted with difficulties and disagreements. Pag makikipag-usap ka sa asawa mo, may problema kayo, mag-pray muna kayo. At alam ko, mahirap yun. Minsan, mayroon dyan hindi papayag mag-pray. Amen, Pastor Salome? Minsan, mayroon, dahil ang gusto niya muna mangyari, sabihin niya muna yung nararamdaman niya. Lahat nung sa loobin niya, lahat ng sakit, bago mag-pray. Mga kapatid, nadidinig nyo na yung preaching na ito. Pag hindi nyo ginawa ito, nagdi-disobey na tayo kay Lord. Baguhin na natin yung style natin. Huwag mo munang sabihin, huwag mo na munang ilabas yung nararamdaman mo. Madalas, Brother Ronnie, pagkagalit ka at nagsalita ka, puro masasakit na salita ang lalabas sa bibig mo. Walang magandang salita dyan. Saan ka nakita dahil na nagalit ka, sasabihan mo pa yung asawa mo, oy, ang pogi mo ngayon. Di ba hindi? Hahanap at hahanap ka ng kapintasan niya. Kasi galit ka. Gusto mo, maramdaman din niya yung galit na nararamdaman mo, maipasa mo sa kanya, kaya hahanap ka ng pwede mo maisumbat sa kanya.
At dyan na darating yung tinatawag nating historical ka na. Lahat ng ginawa ng asawa mo, hindi pa sa Christian, babae man yan o lalaki, sasambulat mo at ibabagsak mo lahat sa kanya. Kahit Kristiyano na siya ngayon at tagbago na. Excuse me. Begin with prayer. Sabi diyan, and dapat manalangin tayo ng wisdom kay Lord. Paano natin resolbahan ito? Number 2, communication with love and respect. When speaking to your spouse, try to avoid using unpleasant and insulting language and pay attention to what they are saying. Engage in active listening and remember that understanding comes before being understood. Nasabi ko na kanina yan, yung unpleasant words, insulting languages. Ang sinasabi diyan, pay attention dun sa sinasabi ng asawa mo. Yan ang hindi natin nagagawa pag may conflict na sa family. To pay attention dun sa sinasabi ng wife mo, pay attention dun sa sinasabi ng husband mo. Kasi ang gusto mong mangyari parate, pakinggan mo ko, wala akong pakialam sa nararamdaman mo. Pag ganun ang attitude, wala po tayong mararating. Ang sabi dito, engage in active listening and remember that understanding comes before being understood. Kung gusto mong maunawaan ka, unawain mo yung partner mo muna. Pwede ba? Dapat pareho. Ganun ang attitude. Kung gusto kong maunawaan ako ng asawa ko, dapat unawain ko muna siya. And same din sa kanya. Dapat parehong ganun. Kasi kung isa lang mag-e-effort, unawain yung isa, pero hindi niya mauunawaan yung sarili mo, magkakagulo pa rin. Amen ba? Dapat pareho yung attitude nyo. Maunawaan nyo muna ang isa't isa bago nyo ipaunawa yung nararamdaman nyo. Second and third, focus on solution, not blame. Ayan. Instead of blaming one another for the problem, work as a team to develop a solution. Pag mag-uusap kayo, nagkaroon ng conflict sa family, kahit sa mga anak, hindi dapat pinag-uusapan kung sino ang may sala, sino ang nagsimula ng away. Ang pinag-uusapan dapat dito, paano natin resolbahan yung problema. Kasi pag sinimula natin sa Arlene, kung sino ang may sala, sino ang nagsimula, wala nang katapusan yan. Remember, brothers and sisters, si Eva at Adan nung nagkasala, ano nangyari, Daddy? Nung dumating na si Lord, sinita sila, kinain nyo ba yung sinabi kong huwag nyong kainin na fruit that will give you the knowledge of good and evil? Ano sabi ni Adan? Sabi ni Adan, ito po kasing binigay niyong partner sa akin eh. Ito may kasalanan. O, ano sabi naman ni Eva? Ito naman kasi itong ahas na ito eh. Ano nangyari? May nagkaroon ba ng solusyon? Wala. Imagine niyo kung si Adan noong time na yon sinabi, Lord, sorry. Magkasala po ako. Siguro hindi ganito ang mundo. Amen ba? Imagine niyo ngayon yung kasalanan ni Eva at Adan nandito sa loob ng isang pamilya. Na walang sino ang umaamin, walang umaamin doon sa pagkakamali ng bawat isa. Ano mangyayari? Kung kay Eva at Adan, ang tagal-tagal na po noon, hanggang ngayon sa panahon natin, ramdam natin yung kamalian nila. Ganon din ang mangyayari sa pamilya mo. Yung kamalian ng tatay at nanay, sa anak mo, sa apo mo, kaapo-apuhan mo, ramdam yung pagkakamali mo dahil hindi ka marunong magpakumbaba. Dahil hindi ka marunong umamin ng kasalanan mo. Amen? Pwede ba na maging responsible tayo enough para nagkaroon man tayo ng pagkakamali, matuto tayong umamin sa pagkakamali natin? Bilang husband, bilang wives, matuto tayong umamin ng kasalanan.
Huwag nating ituro kung kani-kanino. Ikaw naman kasi, kung ikaw hindi ganyan ugali mo, hindi ako ganito. Teka muna, nagtuturuan na naman tayo. Amen? Asa na sinasabi ng Corinthians 5:17? If anyone is in Christ, he is a new creation, the old has gone and the new has come. Kung hanggang ngayon, ganun pa rin ang ugali mo. Minsan yung ugali natin, dala-dala pa rin natin, kaya lang medyo may kahalo na nga lang sa Bible, di ba? Kahaluan ng Bible para hindi masyadong halata. Pero check your motives, brothers and sisters. Bakit mo kailangan pang gawin yan? Focus on the solution. Hindi yung sa pagsisihan o pagsisisihan. Number 4, last. Forgiveness and grace. Holding on to grudges and past mistakes can hinder progress. Kung parati natin itinatago yung mga past mistakes ng ating partner, ng tatay mo, nanay mo, nililista mo yan, may listahan ka sa cellphone, sa OneNote. Nakakarami na siya. Nating mag-aaway kayo, bubuksan mo yung notes mo para mapakita mo, eto lahat ng kasalanan mo. Wala ka pang tinupad dyan sa lahat ng pangako mo. Paano kung tutupad sa pangako ko sa iyo dahil hindi ka tumutupad din sa pangako mo? Wala pong mangyayari. Kailangan merong magpakumbaba. Si Christ, kung paano niya tinreat ang church, tayo, paano ba siya sa atin nagkaroon ng yung pagmamahal ng ating Panginoon, paano niya pinakita? Na kahit na ilang beses tayo magkasala, magkamali sa Kanya, pinapatawad niya tayo, mga kapatid. Kung si Christ kaya ang maglagay ng listahan, Daddy, at pagka nagpe-pray ka, isa-isahin niya. Teka muna, masyado kang demanding kung ano-ano hiningi mo, eto ba lahat nagawa mo na? Sinunod mo na ba lahat ng pangako mo sa akin nung bago mag-New Year nitong 2023? Lahat ba ng New Year's resolution mo na pinag-pray mo, nasunod mo? Kung ganun, si God, bibilangin lahat ng kasalanan natin, mga kapatid, walang tatanggap ng biyaya sa atin. Pero hindi ganun ang Diyos. Kaya nga sabi ni Pablo, i-treat natin ang bawat isa sa family. Paano ni God, especially no Father, paano ni God, ni Jesus Christ tinreat ang church. Kung mapagpatawad ang Diyos, matuto tayo magpatawad. Especially sa pamilya natin, sa loob ng partner, ng mag-asawa. Kasi madalas, pagka ang family, walang breakthrough sa family, naaapektuhan ang trabaho natin o yung ministry din natin kay Lord. Amen ba? Pag may away ang mag-asawa, wala sa church. Tulog na lang. Di ba? Alam nyo sa mga pastor, yun po isang pinakamahirap na part din doon. At hindi nyo nahahalata yun. Pag may problema nga pa nga pastor sa family, ang hirap. Kasi kailangan mong tumayo sa harapan, mag-preach as if walang nangyayaring masama sa paligid mo. Amen? Parang nakatingin kayo sa akin. May nangyayari kayong masama kay Pastor Doc. Wala po. Si Lord po ang wala akong experience na ganyan, and glory to God. Si Lord po ang namamahala sa buong family. Kasi yung sumpaan ng mag-asawa, di ba, sa kasal, na ang tawag doon, sumpaan natin, pagmamahalin ng palataya, maranasan ang kagalakan ng tunay na pagsasama at makahanap ng kagalingan sa pamamagitan ng pagkakasundo kapag ang Diyos ang sentro ng kanilang relasyon. So gusto mo magkaroon ng masayang pamilya, gawin natin sentro ang Panginoon, ng pamilya natin. Hindi pera ang sentro ng pamilya.
Madalas kasi pag may pera, doon lang maligaya ang pamilya. Amen ba? Wow. Wala palang ganun dito, Daddy. So, alam ko na maligaya kayo dahil ang sentro nyo si Lord. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon doon. Sa pamilya, ang sentro si Lord. Kaya kahit minsan naghihirap o walang makain, walang panggastos, praise the Lord pa rin. Amen ba? Praise God. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat aming Panginoon sa umagang ito. Habilin niyo sa amin bilang mga husband, mga lalaki, na mahalin ang aming asawa at habilin niyo rin sa amin o sa mga babae, Panginoon, na napasakop sa kanilang mga asawang lalaki. At sa mga bata, Panginoong Diyos, may bilin din kayo na i-honor, igalang ang aming mga magulang at sundin ang kanilang mga utos. Lord God, dalangin namin, Panginoon Diyos, na masunod namin itong lahat ng ito. Dahil hindi kami sa napipilitan, Panginoon, kundi gagawin namin ito dahil mahal namin kayo, Panginoong Yesus. Natututo kami sumunod sa inyo.